Kaibigan, napagtanto kasi niya na maaaring mapahamak itong kliyente na kinatawa ng isang abogadong peke pala. Siyempre pa'y nabahala rin ang tagapagsalita ng Supreme Court sa detalye ng expose na aming dala. Dapat natin malaman, dapat natin makita kung under what circumstances was the lawyer engaged by the party. No? Kasi kung halimbawa yung kliyente mismo naloko, kawawa naman, ano? Naloko na nga siya, pati yung kaso niya madidismiss. No? Kung makita natin na talagang kakuntsaba siya doon sa pagkuha ng isang peking abogado, malaking, malaking argumento for the dismissal of the case he filed. May 13, 2009, Miyerkules, kagad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Field Operations Division ng National Bureau of Investigation. Dali-dali naman silang bumuo ng plano para sa isasagawang entrapment sa peking abogado na si Dionisio Arevalo. Ang entrapment na yon ay tinapat ng mga otoridad sa oras ng hearing na nakatakdang daluhan noon ng target na peking attorney. Kasamang NBI FOD, nagtungo na kami sa Hall of Justice ng Pasay City Hall. Do'y pumoste ang mga otoridad sa labas ng di natutukuying courtroom. Pumasok naman ang aming asset sa loob ng korte upang alamin kung naroon na ang aming target. Pagbukas pa lamang ng pinto, nasipat na ng aming kamera ang subject na nooy nasa bandang unahan. Gayunman, noong mga oras na iyon ay walang paglilitis na naganap. Sa halip, nagpirmahan lamang ng minutes of the court ang mga partidong naroon, kabilang na si Attorney Arevalo. At dahil ang pagpirmang iyon ni Attorney Arevalo ay sapat na raw na ebidensyang tumatayo nga siya bilang abogado, paglabas itong si Attorney Cuno mula sa kwartong iyon ay nilapitan na siya at dinakip ng NBI. Habang nangyayari yun, sinubukan naman namin kunan ng payak ang mga kliyenteng noy kasama nitong bogus na abogado. Sir, alam niyo po ba na peke yung lawyer niyo? Hindi po. Ano po pagkakakilala niyo sa kanya? Abogado. Sir, paano niyo po siya nakilala? Paano niyo po siya nakilala, sir? No comment. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang payag ang naturang mama hinggil sa abogado niyang noy hinuli na nga ng otoridad. Sa opisina ng Field Operations Division ng NBI, na-videoan ng XXX ang na-recover ng NBI agents mula sa nasakoting bogus na attorney. Kinabibilangan ito ng mga calling card. Nakapareho ng naibigay sa amin ng impormanting si Cora. Isang ID at ilang pa mga dokumento. Tatanungin pa sana siya ng XXX kung talaga bang siya'y may kaalaman sa batas o kung naging law student ba siya, subalit tumanggi na siyang humarap sa kamera. I refuse to answer. Sir, ginagawa na. I don't want to answer. I invoke my right not to answer. Dahil dito'y kinapanayam ko na lang ang pamunuan ng NBI FOD para malaman kung ano ang kasong kakarapin ng nahuling peking abogado. Ano sir ang mga ebidensyang nakuha niyo laban sa kanya? Wala siyang authority para mag-represent sa isang kliyente sa isang korte at magpakilalang abogado. Pakatotohanan hindi naman siya totoong abogado. At merong mga pinipirmahan siyang minutes of court appearances. Ano nakikita niyo problema sa sistema? Hindi sila nakakagawa ng ganong verification dahil ang iniisip nila, once na nag-appear sa kanila, ay hindi naman maglalakas loob na manloko pa dun sa harapan ng opisina mismo nila. Ano sir ba ang kasong pinaharap? Violation ng Article 177. May kakibat na pagkakabilanggo ito ng 6 months and 1 day to 6 years. Kaugnay nito, nagbigay naman ng paalala ang Korte Suprema upang makaiwas ang publiko na maloko ng mga nagpapanggap na abogado. Pag pupunta kayo halimbawa sa opisina niya, sa sinasabi niyang opisina niya, tingnan natin, meron ba siyang mga diploma na nakadisplay doon na siya ay nagtapos sa isang law school. Meron ba siyang mga certificate doon na in-issue ng Supreme Court na nagpapaalam na siya ay isang miyembro ng Philippine Bar, no? Check natin sa website, no, kung ang pangalan ng nagsasabing abogado siya ay nandun niya. At kung nandun, well, at least medyo may assured kayo na abogado siya. Kung wala doon, the next step is to get in touch with the Office of the Bar Confidant. Bukod dito, nananawagan din ang mga otoridad sa sinumang maaaring naging kliyente nitong peking abogadong si Dionisio Arevalo. Kung isa kayo sa mga naloko,
mangyaring tumawag lamang po kayo sa XXX Helpline 414-2539.